Ngayon po, Panginoon, August 13, 2024, yan po, okay, let us pray. Heavenly Father, we are here before you, praising your goodness and mercies unto us. We glorify your name. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You alone has the sovereign power in this world. We thank you for everything. We thank you for the gift of life. Things may not be good to some people right now, but we pray for their safety, good health, peace, healing to all the sick and the broken-hearted. We have many shortcomings to you. Please forgive us, Lord. May we always find joy in hearing your word. We ask this through Jesus Christ our Lord. Amen. Lord to God, yan, bati pala tayo na happy birthday. Mabilis lang naman yan po. Happy birthday to Brother Miko Coliante San Juan. Happy birthday to Prince Habla. Happy birthday to Jester Perez Sonio Cortez. Happy birthday to Jaser Cortez. Happy birthday to Jacqueline Dacles Sartiga. Happy birthday to Maripe Baldonasa. Happy birthday to Mirna Samson Lazareto. Classmate ko po ito. Dalawa yata. Yan, kasi hindi ko na, pero I think dalawa silang classmate ko. Ayan po, happy birthday to all of you, to all the birthday celebrants today. August 13, 2024, nasa kalahati na tayo ng buwan. Imagine mo yan. Minabadali talaga lang Panginoon. Glory to God. So, happy birthday. And may God bless you, your family po. Ayan, sana malaman natin ang katotohanan. Tayo po ay we can receive salvation as early as now. May God bless you with all the desires of your heart, and may God always keep you safe. Wherever you are, may God give you wisdom. Glory to God po, and happy birthday sa lahat sa inyo. Yan. And again, thank you to all the people who sharing my reels, my videos. Yan. And God bless all of you po. At saka, again, kasi malapit na 18 po, kaya tayo po ay nag-invite. Yan, invite ko uli kayo. Until 18 na, ilang days na lang po. So, August 18, 2024, in Rolla Mubarak Center. Sa totoo lang, di ko na siya maalala. Pero alam ko yung Rolla, pero hindi ko masyado ma-picture out po yung Mubarak Center. Since na-operahan nga tayo, hindi ko na masyado basta sa Rolla Mubarak Center po sa Sharjah. Ano po, August 18, 2024, I am inviting everyone. First year anniversary of PMCC Portwa Sharjah Local. You are invited. If you need anything, wag lang po pera. Okay po. You can message me, or by God's grace, you know anyone in the Port Watch po na you can come, libre po yung yan, pagkain, walang entrance, at marami kayong mapapanood na magagandang papanoorin po. Yan, parang entertainment, praise and worship, okay, and of course, the Word of God. Hindi ko alam kung sino magde-deliver, but maybe, ayan, Bishop Aldrin Palaga po. So, you are invited. For those people I invited already, do not miss this chance. We really don't know, but you know, I'm sure from my heart that God is calling you. This is the right time for you to receive salvation. If so happen that till now you didn't receive the salvation, and of course for you to know the truth, the Word of God, for you to have a strong faith, steadfast faith, yan po. So, August 18, 2024, siguro umaga. Pero, yun nga, if you know anyone, I'm sure the people in Sharjah are now busy in giving tracts, invitation. So, you can see them in Sharjah po. Yeah, you can see them in Sharjah. No? So, I'm sure marami nagkalat na Port Watch yan. Kaya, wag natin palampasin po ito, ha? Yan, sayang na may ko sa inyo. And, yun na may video yesterday. Actually,
I put in my video that by mistake I delete the video. But actually, it's not by mistake. It is, I deleted. Literal na dinelete ko po talaga. Yan. Because what happened is, when I see my, parang dashboard yata yun. When I see my dashboard. Because you know, Facebook now is very strict. Very strict because so many people, content creator are, ano ba yun? Cheating. Cheating to, of course, to earn more. Okay? And so, I saw in my video. Kaya nga ayoko nang igalaw na igalaw yung kamay ko. Baka, but maybe because of what I'm wearing again. Yan. But alam niyo po kasi, mga damit ko, kung ano na lang naiiwan. Yan. Kaya pinagkakasya, ano na lang natin, ito na lang inaano ko talaga yung may maayos na ganyan. Pero, kasi nagkaroon nga ng, alam nyo na, nasa unahang letra, yan, letter F, and then yung content. So, parang, nawindang na naman ako, ano yan ako bigla-bigla ako So, na-delete ko kagad. Yan, na-delete ko, pero sabi ko, ala, delete ko pala to, sabi ko gano'n. So, pagka-delete ko, binurat ko nga, Tagalogin na lang natin. Kasi alam mo po, diba, ang gumagana ngayon puro AI. So, nabura ko siya. Tapos naalala ko, yung nga, delete ko pala yon. Sabi ko, sayang yung views. Pero alam niyo po, pagkabura ko, kasi nga, ina-upload ko siya sa YouTube. So, meron akong, kopya pa. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung na-download ko kasi nga, meron yung lahat ng nakasave po sa aking laptop. Kinuha ko uli siya para i-upload po. And then, yung madali lang naman kasi yung, yung details po. So, copy-paste lang yun. Tapos, yun nga, inano ko na. Tapos, alam mo nangyari, by the grace of God, nawala yung niya. Nawala yung, ba sa Tagalog, yung yung nga yung letter B, ano ba yun? Nawala yung kanyang yung nga, bakit ako nagkaroon ng ganong hindi kaaya-ayang, yun na po, sa mga nakakaintindi, Tagalog naman yan, diba? Nawala siya. So, sabi ko, thank you Lord, yan. So, kasi diba pagka gano'n, nagkakaroon ka ng ganong, yung content, yan, ay madalang na yung, parang hindi siya masyadong recommendable, di ba po? Syempre naman, hipokrita naman ako pag sasabihin ko, hindi ako nagnanasa ding kumita, di ba? Dahil nasa bahay nga tayo, and paralyzed po, nagbabayad tayo ng internet, grocery, may 2 bata. So, tawag dito, ayun, natuwa naman ako kasi nga, ko siya, nawala na. Yan, to God be the glory po. So, salamat po sa Panginoon. Dahil, hindi ko alam ko wisdom or basta yun po ay tulong ng Diyos. So, hindi po sa akin yun. Basta binura ko. Tapos siguro, yun nga, inano ng Panginoon na upload mo uli. Yan, tapos biyaya ng Diyos po na okay na po siya. Glory to God. So, ayan, magmamarites lang. Ako magmamarites sa inyo ngayon just in case you don't know what is happening around, but actually I don't know everything. Ayan, I think yesterday there was 4.4 magnitude earthquake in Los Angeles, yata yung Southern California. And then may sunog. There's a fire in, I think, Tondo. Yan po. Ang dami, actually there's so many things happening around, so you just browse in YouTube so you can see. And there is also state of calamity Batangas, African swine fever. And in Iloilo there is dengue outbreak. 6 people died. Yan po, 'di ba? Nakakatakot. Kaya sabi ko rin sa asawa ko na mag-antay. Yun pala yung mga yung mga B. 'Di ba po, boy ba? Na kasi yung para pinagbawal na yata yung pag-aalaga sa
sa bakuran. Kasi nga yung langaw, everything, parang ano na ba, tsaka syempre mag kinakain, di ba po? So, mag-ingat po tayo, be safe. Yan. Syempre, always pray po. At may dalawa lang akong verse na totoo lang. Yan, kasi hindi ko mabulay-bulay ko ano i-share. Pero i-share ko lang po to. Sa James 1:6-7. And, before I forget. Yan. Alam nyo po, Tagalog na lang. Anyways, di naman to. Kasi sa ating time may maraming nag-friend request. Ako naman, nag-add ako. Pero minsan may ano rin kasi, may sinusuri din ako. Yun po. So, sa mga pinap-friend request ko, nauna talaga po dyan. Huwag kayong magagalit na. Unang inaano ko rin PMC si Port Watcher. Yan, tinitingnan ko rin po. Yan, pero hindi puro Port Watcher inaano ko, hindi lahat ng ano sa akin. Meron akong hidden agenda, yan po, alam ng Panginoon. Bakit tayo, yung iba rin kahit di ko kilala, basta sige, ano na baka sabihin, di ba? Napakasuplada naman na itong ano na to. Kaya lang po, ang minsan masama, may mga, yun nga kasi hindi ko nakilala lahat. Especially sa mga Port Watchers, hindi ko lahat kilala. Yan po, siguro nakikita ko lang. At yun nga po, sabi ko na, ako wala talaga kung ano sa sarili ko ngayon. Kundi, kasi nga end time na di ba? And ako naman talaga, ganun talaga ako. Yan. Yung tumulong, mag-preach, magbigay, kung anong kaya natin, yan po. So, ano siya, nag-message. Nag-ano siya na, tsaka maliit, yung iba kasi maliliit naman, kaya ko naman po. So, wala siyang, nag-ano raw ng pambili ng bigas, tsaka panggatas ng anak niya, yan po. Ako naman kasi, taklesa talaga ako. Okay, aminado ako dyan. So, sabi ko sa kanya, which is yun talaga totoo, ang laman ng BPI ko, 137 pesos. Ang laman ng GCash ko, 584 yata. So, sabi ko, yung 500 pa yung baon ng anak ko yun. Yan po. Kasi minsan ako lahat nag-withdraw. So, ngayon, tawag dito, wait lang. Yung di nag-message nga siya, kasi yung nga, hindi daw, umaano pa yung anak niya. Bakit? Eto. Kasi naawa ko dahil bata pa. Ayan, basta, hindi ko na alam pala ano yung mga message niya. Basta nag-message siya na, kumbaga, siguro baka sa isip ko lang, parang sa mga mensahe niya, parang yung bang, nagmamadali, ganyan, na, sige na, ganyan, pagkata sa anak ko, iyak yung anak ko. Ako naman kasi, ang utak ko, naku, sabi ko, pambaan ng anak ko to, ganyan. 137, mahirap i-transfer kasi, baka hindi tanggapin ng ano po yan, basta baka hindi allowed yan. At saka 137, transfer, ano mangyayari, di ba? So, sabi ko, nag-iisip ako, kasi meron naman akong, kumbaga, sa isip na pwedeng mahiraman ko na talagang kumbaga malapit lang po sa akin. Para lang makapagbili siya ng bigas, gatas, at just isip ko, Lazada, papadala ko sa kanya. Kaya lang, baka pwedeng hindi totoo or ano. So, tsaka bago yun, chinek ko muna yung profile niya kasi hindi ko siya talaga kilala. Tapos kala ko nga Port Watcher siya. So, nagtanong pa ako anong lokal ka. Pero, yung nga kasi biyaya ng Diyos, meron po tayong nakaka-discern tayo na parang nagsisunungaling, yan po. So, glory to God. Sige lang, kasi sabi ko pero nag-ano talaga ako na gusto ko siya pahiramin. Although, sabi ko nga, pag pinahiram ko tong yung baon naman problema ko. Biyaya ng Diyos, ang Diyos tumulong. Kasi mahilig ako mag-ipit. Yan po. So, naisip ko na meron pa pala akong parang konting mahuhugot na pambaon ng anak ko. Yung, kumbaga, sapat para mga pagpasok niya. So, kasi parang nagbubumilit nga siya. Ano ba? Yun na lang water. Diba? Parang ganon na parang ako ba yung masama. Yan po. Sabi ko, ilang taon ka na? 22. Tas wala ka bang nanay, tatay, kapatid? Wala daw. Ganyan. Walang tumutulong sa'yo. Wala. Ganyan.
Tapos, nung kasi nagmamadali na parang, syempre, tao po ako. Eh di, parang rin ako na, ano ba naman to? Yung siya ng ganyan. Although, naiintindihan ko siya kasi baka umiiyak talaga yung anak niya. So, siguro, sabi ko, wait mo lang ako this day para makapag-decide ako kasi nga ayoko yung bitaw ay 500 talaga. Dahil baka wala akong maibigay sa anak ko. Kasi po, hindi siya kailangan sumakay. Hindi niya pwede lakarin kasi may layo. So, siguro 1 oras na nag-CR ako, parang inano ng Panginoon namin, naipit ka pa doon. So, pwede mo ipahiram yung 500, yan, at So, nag-message ako sa kanya, na, sige, bigay ko sa iyo yung 500. Tapos, yun nga, paano ko padala, ganyan. Siguro mga 2 hours bago siya nakabalik sa akin. Yan po. At, yun nga, suma total, hindi po siya port watcher. Ay, hindi ko alam kung siya nagsinungaling na sabihin yun o pero, kumbaga yung sa akin lang ay, isa din sa inano natin, tulungan nga. Siyempre para maakay po. Ako po talaga ay adik sa sugal. Adik po talaga ako sa kaluluwa. Yan. Isa din talaga purpose ko doon. Kaya wag magalit sa akin yung mga ibang pag inano natin ay bakit ka ba nag-evangelism? Ganyan po. Yun. So sabi ko sa kanya, kung meron malapit na Port PIMS si Port Watch, wala daw. Basta puro wala. Yan, pero nag-share na lang ako ng pero sabi ko na lang sa kanya kasi parang tulirong hindi maintindihan na ayaw makipag-usap kasi bata pa nga eh. Nakita ko yung profile niya, puro, alam mo yung pinapakita yung sarili. Yan po. So, sabi ko na lang sa kanya, i-share ko yung ng Port Watch at sabi ko, sana makatanggap ka ng kaligtasan. So, yun lang po. Na, ang ko lang, tayo sa atin po na kasi may pa nga sa akin, bakit mo binahiram? Sa totoo lang, napakaliit ng 500 pesos. Para mo, di ba? Yung bang, ang utak ko, dahil nga po tayo biyaya ng Diyos, tayo po ay nasa, kumbaga yung pananampalataya natin talaga naging strong na by the grace of God. Parang hindi na ako natatakot na kasi ang utak ko talaga, kumakain naman ako, hindi ka naman pinapagkulo ng Panginoon. May problema ka, naayos naman ng Diyos. Yan po, tinutulungan ka ng Diyos. So, yung nakaranas ka rin kasi ng gano'n, di ba? Kaya, parang ang hirap lalo na may anak. Nakita ko yung anak niya, maliit pa. Although, hindi ko alam kung kailan pa yun. Pero, I think maliit pa po. So, wag tayong matakot. Yan nga, kailangan talaga natin yung faith natin. Para, pag may mga ganong, parang ikaw mawawala, matatakot ka na mawalan. Pero, ang Diyos talaga maglalaan. Yan. Actually, gusto ko na talaga paano sa kanya kasi meron din naman akong inaasahan. Yan. Pero ang ko kasi na baka hindi pa dumating, tas wala akong pabao ng anak ko, mamumblema. Pero yung nga, biyaya ng Diyos kasi minsan ipit ako ng ipit ng pera para in time na na yun nga, meron, biyaya ng Diyos, ang Diyos na nagpaalala sa akin po, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay tumulong na. Yun po yung gusto ko na sana ay wag tayong madamot. Okay po. So, ayaw rin ng Diyos kasi madamot. Ako, okay magagalit sa akin. Naiinis po ako sa madamot. Yan po. Na, basta nakakainis sa madamot, diba? So, wag tayong madamot po dahil kung ikaw ay nananampalataya na may Diyos na tutulong, manampalataya ka na pag ikaw nagbigay, may babalik sa'yo. Yan. Kung alam na Diyos na nawalan ka, diba? At binigay mo yung buong puso, diba po? So, wag tayo talagang madamot, diba? So, glory to God po. Yan, inano ko lang, shinare ko lang. Shinare ko lang po sa inyo. Ayun, after pala, nag-message na siya. Ito na nga. James 1:6-7, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Santiago 1:6-7, ngunit humingi siyang may pananampalataya, walang anumang pag-aalinlangan, sapagat yaong nag-aalinlang katulad ng isang alon ng dagat na tinutulak ng hangin at pinapadpad
sa magkabila, sapagkat huwag isipin ang taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Glory to God. So, I just wanted to share that, we need to work out on our faith so that, and we should not doubt. We should not doubt. Yan, so that, because doubting, that one also hate by God. If you doubt that, because when I was invited in the church, I told you, open po ako sa lahat. Yan. When I was invited in the church, I was nasa bus terminal in Dubai, in Sharjah, I guess, or not in Sharjah, basta in bus terminal. Somebody approached me, of course, PMC Support Watch. When they share the word of God, what in my mind at that time is, who are these people? Who are these people sharing the word of God? Parang, yung parang, why on that time that I was on that situation, na, yung nga po, rock bottom rock, kung ano man yan, na why they came to me. Although before they came, I told you, somebody, and the same name, Nelson Castro kasi yun Nelson Tagapan naman po nakaakay sa akin. So, yung nga not once, twice, thrice, siguro pang-apat na yun. At tapos sa sa bus terminal pa nga, 'di ba? Pero when they share the word of God to me, I just asked them after, because they invited me. The next day is Sunday, I think Friday, sorry. That time Friday pa. I asked them, Brother Nelson, what should I wear? What should I wear? Because I was used to go to the church here in Philippines, of course, na we were wearing Sunday's best. You can say Sunday's best kasi pare-pare pa nga kami ng damit. So, he just told me that whatever you think is appropriate to parang for the service of the Lord, just wear it. Yan po. So, glory to God that when we ask also, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like as wave of the sea blown and tossed by the wind. God doesn't want us to be doubtful, especially in accepting Jesus Christ as our Lord and Savior, accepting salvation. Yan, but I told you also that you must always discern, pray always, so that you know what is from evil, the spirit of evil and spirit of truth. 'Di ba? Kasi nga, yun nga, 'di ba, do not be deceived, because there's so many false preachers in the end time, in the last days po, end of the last days yan. But we should always pray, and when you ask something to God, believe that the God will give it to you. 'Di ba? Even you are not kasi ako noon nasa Roman Catholic pa nga ako I told you, when I pray, I kneel down. After I kneel down, I'm still crying. I'm still crying that, Lord, are you going to give it to me or no? That's it. But when something, so much things happen to me in Dubai, trials, yan nga po, na napapatrouble talaga ako. Kasi, basta nasasangkot tayo ganyan po, na minsan may nag-uudyok nga, yan. But when that time, I'm doing my rosary, sometimes in one day, because of my, parang scared ka, I do my rosary maybe 20 times pa ulit-ulit. Yan, but by the grace of God, because God knows our heart, na lahat talaga, everything, God has given to me, and by the grace of God, right now that we are in the true church, by the grace of God nga po, na I do not have any, parang hindi ka na natatakot, because my faith is strong already. I told you, even I am, paralyzed. Imagine, nagpupunta ako sa mall ng, dalawang bata, dala-dala ko, yung isa may problema may spectrum disorder, yung isa naman, syempre batang isip, 12 years old na po. Pero, basta ang utak ko, kasama ko si Lord, ganun lang. So, when you pray, do not doubt, di ba? And when you receive salvation,
Yung nga, do not doubt na at that time, I will tell you na yung the first Brother Nelson invited me to accept baptism. Because ganun din kasi ako dati, parang hindi naman sarado, pero ko na, parang in my mind, when I'm going to change my faith, nasabi ko, ayoko kasi palipat-lipat, yung pero nung rin ako kasi, nag-attend ako sa mga church, kasi gusto kong, I want to hear the word of God from those people preaching. But wala kasing spark. Walang spark yung that's why when somebody invited me from the portal, and ayun nga, that time it is Bishop Aldrin Palaca that is preaching, share the word of God, and I told to myself, why this person seems like my situation, something like that. So yun, kaya the second time when I saw this, watch the Passion of Christ, I'm the one who told Brother Nelson, Brad, I want to be baptized. Yan. Hindi, po nga kasi ako, hindi ako madali ma-influensya ng I think that my whole family rejected me. Yan. So many people rejecting me, I'm inviting them. Pero, ayun nga, by the grace of God, na tinataas tayo ng Panginoon. I mean, kumbaga ang Diyos nagpapatotoo. Diba po? Glory to God. I'm not saying because again, I am in the fourth watch po. Because this is my experience. I'm telling you, I do not want to lie. Yan. And kasi pag pag kilala mo kasi talaga ang Diyos, takot kang magsinungaling. Kasi alam mo na kahit matapilo ka lang dyan, may ginawa kang kalokohan. Yan ang mga taong nakakakilala sa Diyos, na alam nila mabait ang Diyos. Pero pag may ginawa kang sinadya mo, o kaya alam mo kasi yung katotohanan, bawal magsinungaling, masama magsinungaling, masama magnakaw, 'di ba? Bakit mo gagawin? 'Di ba? So yun po yung yun ang catch. Glory to God. So do not doubt for those people, like until now, last time I shared, I told you, sabi ko, no-brainer, pero kailangan pala ng brain. Kailangan din pala talaga ng brain, ba't di nyo naintindihan? Nakakainis. So, anyways, yan po, when we ask something to God, whatever it is, believe that God will give it to you. Diba? So, kahit nasa ibang pananampalataya ka pa, wala ka pa sa fourth watch or ganyan, kasi ako ganun eh. Basta, lang din, yung nga, basta ko ano yung sinasabi ko, diba po? So, glory to God. And, Philippians 4:8, New International Version, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Philippians 4:8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan, at kung may karapat-dapat parangalan, ang mga bagay na ito ang isipin nyo. Glory to God. I shared this verse, this Philippians 4:8, because I know for some people that they are wondering why in the fourth watch, we are parang praising the Lord and worshiping the Lord parang as excellent as the way we are praising God, because yung nga God is noble, God is not like us, diba? God is not human. So yung nga Philippians 4:8, that we should give our excellent service to God, we should give ours yung in English, whatever is right, diba? Whatever is pure. That's why we are also wearing our best, Sunday's best, or whenever there's praise and worship, yung song of praise, diba po? Yan, na binibigay talaga yung lahat ng mga kahusayan. Yung bibes mo talaga, hindi pwedeng
sinasabi ng mga lingkod, hindi pwedeng, tama na yan. Ganyan lang yan. Parang okay na yan. Hindi pwede. Kasi ang Diyos nga ay hindi tao. Ang Diyos ay Diyos. That's why, in the church, by the grace of God, eto I know na majority. No, na siguro konti-konti lang. Yung mga hindi pa umanta sa kanilang pananampalataya. Na, yung, ano ba tawag din? Yung umiinom na ninigarilyo by the grace of God. In the church, you cannot see brethren, male, female, that they are drinking, they are smoking, because yung nga, by the grace of God, we know the truth, yung nga, preached by the sent ones of God na masama, syempre talaga manigarilyo, masama, because why? That will, that will make you sick, 'di ba? Magkakasakit ka, Tagalog. Magkakasakit ka, that will that will harm your body. Your drinking, smoking, that will harm because our body is a temple of God. That's why we should take care of our body. So wag niyo po ako na okay po, ako ay may sakit, 'di ba? Na hindi ko inalagaan ng sarili ko. Yan, kami ay pinagtanggol ang sarili. Yung nga, lahi kami ng mga high blood. Yan po, may hypertension. Pero yung nga, by the grace of God, until now, because we are doing the work of God, na iniingatan tayo ng Panginoon, di ba? We are serving the Lord, we are trying our best to be faithful. Yan, and worthy to God. Tama ba yung English ko? So, whatever is lovely, whatever is admirable, that's why in the church, we are being taught to give our best. Because that God wants to give our best to Him. Di ba po? Kasi nga, Diyos nga po siya. Yan. Some people, they are going to church wearing shorts. Di ba? Hindi ka naman pupunta sa sinihan, pero naka-short ka. So, wag po kayo magagalit sa akin. No po? Marami na akong kaaway. Yan po. Ay, bibigay natin talaga yung best natin sa Panginoon. Kasi po tayo ay sumasamba sa Diyos. Hindi po tayo sumasamba sa tao. Yan po. Kaya at paano yung pananampalataya mo? How your faith will going to be strong, steadfast, always hear the word of God. Yan. So, from the sent ones of God. Because if you're going to hear the word of God from the false preachers, lalo ka lang maliligaw. Yan po. Yun ang iniiswasan natin. Kaya lagi ko sinasabi na we should hear the word of God from the true sent ones of God. Kasi sila talaga yung tinawag po ng Panginoon. And by the way, yung Biblia po, ayan nga, the word of God, the Bible, everything on it, written on it, should be fulfilled. Lahat po talaga yan mangyayari at lahat po yan, ulit-ulit ko sinasabi, lahat po yan ay totoo. So there are, I told you, some in the Old Testament or mostly in the Old Testament that are not yet being revealed, parang kumbaga future, pero actually not, ito na nasa end times na tayo. So, but slowly yan po, only the true preachers sent by God are the ones who can give you the meaning or who can explain to you yung those verses, everything that is written in the Bible. Because, di ba yung sinare ko kanina na how can you preach unless you are sent? Di ba? Only they are preaching kung ano nakasulat. Pero yung mga the wonders of God, the revelation of God, they cannot explain. Not all people can explain those things because not all people are sent by God, are called by God. Yan po. Meron talagang, di ba, in the end of the last days, people, God will pour out His Spirit, di ba po? Yan, your sons and daughters will prophesy, yan, will see visions, yun po. So, may mga ano talaga. So, that's why I told you when I watched in YouTube, she said that God told her in her vision, in her dreams, that we have only 2 years. And same thing that God told me 2 years, but actually I told 2 years and less than 2 years because
God knows that I do not want to be parang exact. Ayokong mag-alanganin po talaga. Alam ng Panginoon, ganyan ako. Na, kasi ang tao, why I don't want like that? That's why God told me, okay, tell that na 2 years or less than 2 years para nasa safe side ka. Kasi ang tao, 2 years, antay ko pa yung 2 years, di ba? Parang ganon. Ikaw pa masisi, sabi mo 2 years di ba? Edi yan, 2 years and less than 2 years para magmadali ka na. Yan, kasi ano yan parang yung parable sa the 10 virgins. Yan po, na yung 5 matatalino, yung 5 mahihina yung ulo or nagpaliban-liban pa. Yan yung mga kasi ako siguristo nga ako, yung anak ko si Jeron, by the grace of God, siguristo din. Yan po. Kasi kailangan, the Bible will make us wise, will give us wisdom. Yung nga, di ba, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan, di ko na alam masusunod po. Na, wag tayo dun sa mga, hindi matatalino or, iba pang word na hindi matatalino. Basta yung mga nagpabaya sa kanilang, sabihin mo na kunyari, naakay na, di ba? Tapos, nahila pa ng kung sino-sino, na wala sa faith. Ako nga maraming nabautismuhan. By the grace of God, marami po tayo napabautismuhan. At, yung iba, hindi ko na rin talaga alam. Okay po. Kung anong, mahirap kasi talaga mag-akay. Yan ang totoo talaga. Na hindi madaling akay ng tao. Maliban na lang na sila ay yung minsan dumating sa, di ba, sakit, mga ganyan ng tao Pag dumarating sa mga sakuna, di ba, people are like that when we experience trials, troubles, when we experience terrible sickness, yan, death of the family member, loved ones, oftentimes, we will seek God. But when we are in good condition, we have money, we have good health, we normally forget about God. And we normally, di ba, parang isinasantabi mo lang yung Biblia. What happened to Paris Olympics until the, closing ceremony, they mock God. And, hindi ko naman tandaan kung may nangyari pa po na pero yun nga, those people who are mocking God, whatever is written in the Bible, there is corresponding punishment. If of course, if they will turn back, di ba, from their wickedness, God will accept them. But if they will continue to laugh at God from the word of God, they will receive what is meant for them. Kasi nga, nasa Bible, di naman talaga lahat susunod, hindi lahat maliligtas kasi yung iba ay abalang-abala sa kung ano mga bagay ng sanlibutan. Ayaw nila ng mga bagay yan. Kahit nga tayo, myself really, I felt sad most of the times because yung nga, people or my loved ones, they can see how you preach, you are preaching, even you are sick. But, I don't know. Di po natin alam talaga na they are being cheated by the worldly things. Yan. Kaya kailangan talaga ng discernment. Yan po na if we really love God, we should seek the face of God. Hindi pwedeng mahal mo ang Panginoon at ikaw ay patumpik-tumpik. Yan kasi magagaya po tayo sa parable of the 10 virgins. Diba nagsara yung pinto and God told them, who are you? I don't know you. Pag tayo po ay nasaran po ng pinto, wala na. Yun nga hanapin nyo yung mga ngaral, pero wala na pong mga ngaral. Yan po, hanapin nyo yung salita ng Diyos, wala na. Wala na kayong makikita sa palengke, kung saan man nangangaral, kasi nag-rapture na. So yan po, that's why we should be, we should not be complacent. We should by now, by this time, yan, tumanggap na po ng, nga pala, I want to thank the Lord to praise God because, yung nga, I told you na even, ito na nga, tayo nag-evangelism. By the grace of God, my
ano ba yung tawag doon? PE, personal evangelism. Meron pa tayong na PE nga, na kasi gusto ko buong pamilya talaga sila, ako po ay, di ba kasi nasa Bible na utang natin sa Panginoon ng kanilang mga dugo. Yan. Pag hindi natin sila binalak-balakan, yan, kasi makulit nga ako. Yun, at saka minsan talaga, pag medyo parang, kasi send ka na send na mga gawain, yan, hindi mo alam kung pinapanood or talaga po, pag nagsalita, minsan diretsahan. Pero by the grace of God po, na yung pinag-anuhan ko na, pinag-share natin, in-invite natin, tupa ng Panginoon. Yan. Ngayon, nagpakita siya sa akin nandun si Pastor. Kasi ngayon talaga, binigay ko yun sa iba. Yan, inano natin. Pero, yun nga po, we the Port Watchers, we should always be faithful and trustworthy. We should know what we are doing. Sabi ko nga, test and temptations, 'di ba? Kasi pinasa-pasa ko na yung pangalan niya dahil alam ko na pumunta ako doon sa lugar nila, napakalayo, para Mindanao or Visayas yata yun. Anong gagawin mo? Pasa-pasa ko sa... So, nakailang pasa, yan, umabot na ako ng... Kailan ba ako nag-Fairmax? March last year. So, halos mahigit, basta kalahating taon na, imagine yun. Ako hindi napapanatag eh. Hanggat ko na, wala pang tumawag sa'yo. May isa pa ako naiwan. Yan siya. So, yun, sabi ko nga, by the grace of God, if God's will, that this year, I can walk, I can move my body na talaga freely, then I will go to, if God give me the chance to go to Laguna, I will go myself to this place sa kanya po. Kasi naawa ko doon sa batang yun. Bata pa siya. Nasa 20s pa lang yata. Na every time, parang he needs someone to talk to. Every time he is messaging me, but nowadays he's not messaging me. Nagalit na yata sa akin. Kasi nga, laging, may tumawag. So, walang tumawag. Ganun, nakailang pasa na. Yan po. Ako'y nalulungkot talaga. Dahil, kumbaga inaasan mo. Yun po yung test and temptations. God is testing us, temptation, yung Diablo na kalimutan mo yung pinaano ni Veronica, okay lang yan, piing niya lang yan, wag mo na intindihan, o kaya baka sadya naman talaga nakalimutan, di ba? Pero mga ganong bagay kasi pag dumating yung ganon, na hindi na napapalo, ako na mismo talaga. Kaya siguro mag-isang taon na, yan, sabi ko pag hindi pa ako na mismo pupunta doon sa lugar niya, kasi Laguna yun eh, yan po. Pero dahil nga siguro yung iba kasi, busy, hindi rin natin masisi, ayan, ayokong baka mamaya tayo po ay nag-iisip na masama sa So, hindi natin alam kalagayan, but we should be aware. We should be aware, especially as Port Watchers, that yung test and temptation, hindi talaga natatapos eh. Merong susubukin ka talaga o may hiniling sa'yo yung isang dyan. Kunyari yun, sabi ko, may nanghiram sa akin, may hihiram siya, pero hindi kasi ako nagpapahiram ng ganong bagay. Binibigay ko na, ang liit lang eh. Diba? Tsaka pabili ng bigas, alam nga namang singilin mo pa, diba? So, yung mga ganong kasi, hindi mo alam kung baka sinusubukan ka ng Diyos. Yan. Pero ako naman, hindi ko yung ginawa, ibigyan siya, para dahil inisip ko na rin, yan siya. Pero, naisip ko naman kasi may 500 pesos pa ako. Inisip ko lang yung ko kasi nga, pambaon niya nga yun. Pero yung nga, by the grace of God, pinaalala sa akin ng Panginoon na meron pala akong naiwan pa na pwede pambaon. So, diba, minessage ko siya. Although hindi niya na ako binalikan. Kasi baka nagtanong na siya sa iba, baka nagalit na nga sa akin. So, yung mga po maliliit na bagay na ganyan, yan po ay yung nga paraan din ng Panginoon para tayo subukin. Kasi hanggang sa kahuli-hulin nga diba? Magtiis hanggang wakas, maging tapat hanggang wakas, siya maliligtas. Maraming daraan pa sa atin na susubukan ka. Kasi nalampasan mo isa, may darating pa, pero ang gawin mo, manalangin. Diba? Pray lang ng pray. Ako pag na talaga, kahit sa mga nag-PPE, at talagang matigas ang ulo, parang ang hirap, ayaw lumapit sa Panginoon, iyak mo sa Panginoon. Sabi ko,
bahala ka na, Lord. Yan. And sa akin pong anak, yan, puro na tayo Tagalog, sa aking anak, kasi narinig ko yan sa mahal na Archbishop Art Period. Di ba meron siyang spectrum disorder. Ako, sumasang-ayon talaga na kung gaano kalala yung kanyang problema sa utak, Diyos lang po nakakaalam. Yan. Kaya lang yung mga tao na nagka-influensya sa kanya para kasi ang prayers ko sa kanya, makilala niya si Jesus. Yan, na makasama ko siya sa paglilingkod na po. Pero, yung nga, kung yung mga tao na naka-influensya sa kanya, para yung, kasi, nung kami dito, nakikita niya, nag-share ako ng word of God, maayos eh. Yan, pero pag ano nga kasi, di ba, meron naka-influensya sa, ng isang tao. Kunyari, naninigarilyo, eto, niyaya ka, sigarilyo tayo. So, yun yung gawa ng demonyo, gagamit siya ng tao para ikaw ay dalhin sa masama. Kahit ikaw ay nasa nasa maayos na hihilahin ka pa rin. So, dapat po tayo maging aware. Cautious tayo lagi sa bawat ginagawa natin or kahit ikaw hindi ka pa naglilingkod, dapat alam mo yung mga bagay-bagay. 'Di ba yung dumarating sa yung mga tao, sila ba ay galing sa Diyos? Sila ba ay eto ba yung tao na magliligtas sa'yo, dadaling ka talaga sa kaligtasan? O sila yung tao na mas dadaling ka sa kapahamakan? At di ba sabi ko yung yung preacher nga na yun, ang dami niya, libo talaga, 100,000. Yan, pag hindi sila, pag hindi pa nila hinanap ang katotohanan, naniwala sila sa galing mag-preach. Kasi nga sa akin talaga, hindi sa galing mag-preach eh. Yan, suriin mo. Diba? Hindi ko mo may sakit, tinawag mag-preach. Yan po, glory to God. Yan po, nag-joke lang ako. Ikaw na sumuri. Kung yan ba ay sa Panginoon, o kung yan ba ay gawa yung mga false preachers nga, yon. Kaya hindi po tayo talaga, hindi to labanan ng pagaling nga magsalita. Ito ay pa-espirituhan eh. Diba? Sabi ng mga likod, at saka nasa rin yan, nasa Bible din. So, kailangan talaga yung espiritu mo, kailangan meron kang, yung fervent spirit, yan, yung pananampalataya mo, paano mo patatagin mo. Marami talagang darating na mga pagsubok na parang ida-down ka na sa'yo. Sabi ng Bishop Osi, di ba? Talagang lang. Kasi po, naranasan ko talaga yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, dahil pinalayas ako, marami nagpalayas sa akin, at talaga nagpabalay-balay-balentong ako. Yan, pero by the grace of God, sinubukan ng Panginoon, ito, tingnan ko pag ito'y na-paralyze, kung akin pa rin to, ang isip-isip ko, nagpondo ka na eh. Diba, meron din yan sa Bible, na ikaw ay, siyempre gumasos ka ng oras, pamasahe, sa pakikinig na salita na Diyos, pagpunta sa chapel, na tsaka ang utak ko kasi, na parang, Lord, eto na nakita kong matino so far. Kasi tumino ako eh. Diba, umayos ang buhay ko. O bakit pa ako lalayo? Bakit pa ako alis? Yun ang utak ko. Yan po. Kaya, tayo ng pag-alis ka, nakita mo na maayos ang pinanggalingan mo. Ang tanong ko, saan ako pupunta? Ang dami ko na napuntahan. Diba? Dito ka na sa alam mo po, eto, wala na tayong hiya-hiya, diba? Sa kasi na-open ko na lahat. Sa bilangguan, sa jail, nung ako ay nandun sa loob, merong doon eh. Hindi ko siya kilala kung siya ay kasi, di ba, yung lugar na yun po ay, ba tawag sa gitnang dagat, gitnang silangan. Yan po. Ay, pag kasi doon, nagpalipat ka ng pananampalataya mo, babayaran ka. Yun ang alam ko. May kapalit na pera at saka parang parang may ka sa loob, may hindi naman para kang doon magiging hari or something, basta para may privilege lang yan. So sabi niya, sis, sabi niya gayon, hindi kaya magpalit ka na lang ng pananampalataya, total basta may sinabi siya, hindi ko na po matandaan. So sabi ko, nasa utak ko nun,
Aba, sabi ko, nasa fourth watch na ako. And so far naman, masaya ako. Yan po. May baon akong Bible sa loob. Kasi nga, sabi ko sa inyo, nangaral po ako sa loob. Glory to God po. Hindi ko sukat ako. And yung nga, yung may gawa ng kaaway, yun, sinubok rin ako. Kasi nga, merong mga ngaral na magaling. Na siya ay, nasa loob nga, siya po ay parang kinikilala bilang magaling mag-advise, magaling mangaral. Siya ay pinupuntahan. Siya ay basta kinikilala. At ako naman ay, that time nga kasi, ang alam ko lang kasi yung nagpa-personal evangelist ko yung nga sa Dubai, first time ko na nangaral ng English nga. First time talaga, and parang more than 25 countries eh. Yung sabi mo na kasi may ano po, may Indian, may Taiwanese, may Vietnamese, may ano pa, may Arabic pa, 'di ba? Alam naman Tagalog ako. Ay sobrang nervous ko talaga. Yung nga, pero by the grace of God, dahil tayo po ay totoo po yung pinapangaral natin, sinamahan tayo ng Panginoon. Yung nga, nakahinga ako nung na-share ko na po yung Word of God. Yan, at naisip ko talaga na sa loob ako. Pinagpahinga lang ako ng Panginoon para siguro makapagbulay-bulay, makapag-unwind din, at saka siguro yung nga, para mag-aral ng salita ng Diyos, yun po. Kasi that time naman, hindi pa rin ako, 2 years in the faith. Yan, nung mangyari po yun. So, hindi ko sasabihin ng, yung mga verses na alam ko ay yung mga nasa puso ko, hindi ganong kagaya ngayon. Yan, imagine mo na kasi magte 10 years na ako sa faith ngayon. And that time, nang ako'y nangaral, dalawang taon sa faith po. Siyempre, 2 taon, di ba, ang alam ko dyan, 3 years, yung talagang parang parang begin or kung ano man sabihin mo yun. Pero imagine mo yun na 2 taon ka sa faith na nangaral ka sa iba't ibang lahi. Yan po. Yung iba pa doon, yung may nakasama ka sa akong Indian na yung siya nagtanggol sa akin nung lumabas ako, napatrobol ako, yan po, siya rin nagtanggol sa akin. Alam mo yung magagaling sila sa Word of God. Yan. Alam niya talaga yung na yun. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko po alam kung yung isa yung church nila na makakasama sa rapture, although hindi ko alam yung church nila. Pero yung pananampalataya niya talaga is matibay. Yan po. Kasi talagang sila nag-pray over sa akin, ganyan. Yun po. Purihin po ang Panginoon, napahaba na ako. Yan, glory to God. So tayo po'y manalangin. Purihin kadakilang Diyos. Salamat po muli sapagkat pinalakas mo kami ng iyong mga salita. Salamat sa iyong katotohanan. Ama, tunay na marami na pong mga nangyayari sa aming mga paligid. Ang aming mga kaibigan, maaring sila po ay nakararamdam ng takot. Sa mga panahong ito, marami nahihirapan sapagkat marami po ang dumaranas ng mga kalamidad sa iba't ibang dako ng mundo, mga sakit, Panginoon. Patuloy mo sana silang samahan, O Diyos. Tulungan mo sila na, Lord, sa mga panahong ganito, pwede ka nilang tawagan, Panginoon, kung sila yung mga tupo mo, alam ko na dadali mo sila, Panginoon, sa iyong kawan. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Patuloy namin nilalapit ang aming mga kaibigan sa mga may sakit. Ikaw po may magpagaling sa mga nagkakaroon ng doubt, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpahayag po sa kanila ng katotohanan mo, ng iyong mga salita na sa mga panong ito, sila po ay dapat na wag na magpatumpik-tupik sapagkat tunay na wala naman po kaming pangako ng bukas, Panginoon. Hindi namin alam. Ikaw lamang, Lord, nakakaalam. Patuloy mo silang akayin sa katotohanan, dakilang Diyos. Dalangin namin na dagdagan mo kanilang mga ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo bawat isa, Lord. Sa mga
nahihirapan na sa ngayon, ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanila at patuloy kang magpakahayag. Salamat po sa araw ng bukas muli, magkaroon kami ng kalakasan upang ibahagi ay yung mga salita. Sa mga mahal namin sa buhay, ikaw lagi mag-iingat. Ano man ang mga pagangailan namin mga kaibigan, Lord, ikaw po ang maglalaan. Muli, binabalik namin ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Salamat po and see you.